My name po is Adrian Kiambao, and this is my sign name. Sana po sa mga taga-Pasig Pidaw, yung mga natutunan nyo po on FSL sa 9-day training, sana po ay magamit nyo yung sign language para po sa deaf community. Maraming salamat po. God bless you all. Love you. Kapag halimbawa nakaka-experience tayo na hindi natin maiparating yung nais nating sabihin sa mga tao, nakaka-frustrate din yung ganon. Tapos halimbawa, may kailangan tayo, hindi natin maiparating ng maayos sa ibang mga tao. Kaya ginawa din natin to, ma-breakdown natin yung mga barriers na nagli-limit sa kanila para maging inclusive yung public service natin. Ako po si Febe Sevilla. Ito po yung sign name ko. Ako po ay naimbitahan para magbigay ng, actually grupo po kami ng mga nakakarinig at saka deaf to teach Filipino Sign Language to Pidao of Pasig. Ano po ang layunin ng 9 day sign language? To capacitate po yung mga members or mga staff ng Pidao, ng Pasig, para maging, sabi nga po ng message ni Sir Vlad, para maging inclusive, para hindi lamang po sa iba't ibang sektor, kundi pati sa mga deaf community, para kapag makakausap tayo ng mga deaf, we'll be able to at least, di ba, at least kahit conversational sign language po, magamit po ng mga members ng Pidao para po mabigyan ng serbisyo. Hindi lamang po yung mga nakakarinig, kundi pati po yung deaf community. Gaano po karami ang mga sumali? Anong sector sila galing? I think mga 30, mga ganon. Mga more or less 30 po, ganon. Sa tingin nyo ma'am, bakit po mahalaga matutunan ng ating mga participants sa mga ganitong sign language? Yun nga po, dahil yung SDG natin, di ba, yung ating goal is to have an inclusive society. So no one is left behind. Kasama po din yung deaf community. When we learn their language, we'll be able to communicate with them, we'll be able to serve them. Ano pong naging reaction po ng mga ating participants sa 9-day training? Mukha naman pong very receptive sila, talaga nag-i-enjoy. Kahit yung iba po dahil may mga additional disability po physically, pero hindi po yun naging hadlang sa kanilang pag-aaral ng sign language. Kaya magpapasalamat po kami on behalf of the deaf community and deaf sector. Also ma'am, ano po ang plano pagkatapos ng training? May katulad po ba dito or may nais pa po? Oo. Kasi ito po ay basic. Parang mukhang may plano pa si Ma'am Cecil na palawakin yung pagtuturo ng basic. Ito sa mga nakakuha na po ng basic, parang syempre level up na. Parang kumbaga sa FSL 101, meron naman pong FSL 2.0. Hopefully po, yun. Sa Pasigueños. Ayun, maraming salamat sa mga umattend sa 9-day training ng FSL. Marami pong salamat sa inyo. Sana po yung mga natutunan natin, huwag natin makalimutan, i-apply po natin sa ating mga kanya-kanyang barangay o kanya-kanyang lugar. Maraming salamat po. At doon sa mga iba po na gusto pong matuto, contact nyo lang po si na Ma'am Cecil sa Pidao, Pasig. Maraming salamat po. Thank you rin po. I'm Noemi Kasipit po from Barangay Santa Lucia, isa po sa mga member pa ng AKAP PWD. Ako po isa sa Board of Trustee po ng AKAP PWD Santa Lucia. Bakit po kayo sumali sa training? Kasi naniniwala ako na yung mga mamamayan or kababayan po natin na merong pong deaf is kailangan din po nila ng may mga tao na magko-communicate. So through sign language, maipaparating po natin sa kanila yung nais din po natin na sabihin at ganoon din po sila kung ano po yung kailangan din po nila bilang isang Ano po ang natutunan niyo dito na mas nakaka-apekto sa inyo during the 9-day training na? Actually, napakalaki talaga ng impact ng
pagsali ko dito sa train, it was my first time po talaga. So, hindi ko akalain kasi nung bata ako, alam ko na yung mga sign language ng alphabetical, yun. So, hindi ko expected na oo, na ngayon na magagamit ko pa po pala siya in the future. So, hindi ko rin expected na, yun nga, na naging, yun nga, yung bilang PWD, na mararanasan ko yung experience ko dito. Super nakaka-overwhelming po. Saka madadala ko po talaga siya kahit saan po ako magpunta. Paano nyo naman ito mamabalak gamitin yung mga natutunan nyo sa language? Yun nga po, as part din po sa office, ganyan, kapag meron po tayong mga ka-member po na PWD, meron na pong mag-interact sa kanila kasi minsan na-out of place po sila kasi nga wala pong makaintindi sa kanila, hindi po sila makapagsalita, hindi po sila makarinig. So through this training, ang laki po talaga ng tulong po sa amin. Saka, ang sarap po sa pakiramdam na nakakapag-communicate po tayo. Saka yung natutunan po namin dito, napakalaki po talaga. So salamat po sa mga nagturo po sa amin. Alas na lang ma'am, mensahe na lang po sa Pasig Pidao at sa ating mga. Sa Pasig daw po, nagpapasalamat po kami dahil nag-open po sila ng ganitong opportunity para po matulungan din po kami at matuto. And ganoon din po sa mga ating mga deaf na member. Huwag kayong mag-alala kasi nandito na kami. Makakapag-usap na tayo. Ready na po. Apo. Saka sa pamahalan din po, salamat po kay Mayor Vico Soto. Salamat po sa pasuporta, sa patuloy na pagtataguyod po ng PWD. Sana po wag po kayo magsawa na tulungan po kami. Jesus is beautiful, He's all my life.